Po na sa Zoom natin si Attorney Howard Calleja, ang tagapagsalita ng Trillion Peso Movement. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Howard. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa inyo, Alvin, tagapakinig at sa buong nakikinig sa inyong programa. At Mabuhay po. nanonood. O may tagapanood din Nanonood. tayo. Sorry po. Anyway, Attorney, kayo ba'y nagsishare din ng frustration ng marami sa ating mga kababayan na parang tila bagay walang patutunguhan yung investigasyon. Hanggang ngayon wala pang big fish. Kumbaga na nakakasuhan. Natural, kung wala pang nakakasuhan, wala pa rin nakukulong. Medyo matagal-tagal na rin nating pinag-uusapan yung ang anomalya sa flood control projects, Attorney. Opo, kaya nga po kami sa aming grupo, nagbigay po kami ng taning. Remember, September 21 yung ating marcha. At nung isang araw, nung last week, nagbigay kami ng aming manifesto na sinasabi namin, binibigyan namin sila ng 120 days or 3 months or 3 to 4 months, no, to patunayan na meron makulong, merong kasuhan. At alam ko naman yung DPWH with Secretary Dizon, mabilis naman yung kanyang aksyon. Meron na silang nakukuha o na-freeze order mula sa AMLA. At yung ICI naman sa pamumuno ni Justice Andy Reyes, alam ko meron na rin silang na-file ng mga ilang kaso sa ombudsman. So akin nga kinakatok at salamat nga at na-approve na nga o na talaga na si Secretary or new Ombudsman Boying Rimulya. Ngayon meron na tayong ombudsman na inaasahan natin na bibilis po ang takbo ng investigasyon at bibilis po ang pag-file ng mga kaso dito sa mga big fish na ito. Okay, so ibig sabihin, so far, so good para sa inyo ang usad o nakukulangan kayo sa usad? Hindi naman kami totally nasasayahan kasi nga sabi ko kami kumbaga nagbabantay, no? Kasi mahirap na magkampante, Alvin, sabi mo masaya kami, di magkakampante tayo. Sabihin lang natin na at as of now, minabantsagan namin, binabantayan, pero wag silang magpapakampante kasi pag sa tingin namin sila usad pagong o babagal-bagal, talagang kakatokin namin. At meron kaming binubuong malaking marcha sa November 30. At pag ito talaga, by that time, kung wala pa kami nakikitang magandang hinaharap, talagang makikita nila yung ganit at ngit-ngit ng tao. Hindi lang 100,000, pero tingin namin milyon-milyon. Hindi lang din sa Metro Manila, pero din sa iba pang cities and provinces sa buong Pilipinas. Yung November 30, by November 30, abot na tayo sa 120 days na taning ninyo o hindi pa rin? Hindi pa rin, Alvin, parang mga 90 days ata yan or thereabout or 60 to 90 days. I-compute ko lang. Pero sabi ko nga, makikita naman natin by November 30 kung ang usad nila ay usad pagong o kung talagang yung kanilang laban against corruption hindi lang lip service kundi talagang may aksyon. Kasi makikita natin itong buwan ng Oktubre at saka buong buwan ng Nobyembre kasi November 30 yan. So makikita natin kung talagang seryoso sila sa kanilang kampanya, sa kanilang laban sa korupsyon. Opo, kasi dapat hindi po magkakalimutan kasi mga nangyayari sa mga nakaraan, wala nakakalimutan ng tao At saka wala na, uulit na naman ulit. Opo, ayun nga ang natin. Kaya nga nagpapasalamat tayo kay President BBM dahil nagtalaga na siya ng ombudsman, no? Si Secretary Rimulya, now ombudsman. Kasi mahalaga po itong ombudsman na Alvin. Kasi nga sabi ko, lahat naman yan dahil ito ay mga government officials, talagang babagsak talaga ang investigasyon sa ombudsman. Kaya kailangan maganda na meron na silang natalaga at meron ng direksyon yan dahil meron na silang leader sa ombudsman. So sabi ko nga, ang panawagan ko, sana gumawa sila ng special panel na tumutok dito sa mga corruption na ito, dito sa mga flood control na ito para bilis-bilisan itong investigasyon at sana nga mapailan na kung sinong mapailan at makulong na kung sinong makulong. Attorney Howard, dun po sa posisyon, kako inanunsyo ko kanina, napanood ko yung statement ng Iglesia ni Cristo Meron silang binanggit about sa ICI na dapat talaga gawing public yung hearing ng yan. Yung Trillion Peso Movement ba, gusto nyo rin public kasi sabi closed door daw Opo, isa po yan sa hinihingi namin doon sa aming manifesto the other week na gusto natin may transparency. Pero sabi ko nga, we also understand na kailangan meron silang privacy o meron silang sariling proseso o sariling rules, no? So yung kanilang pag-imbestiga
at yung transparency should go hand in hand. Kailangan balansehin na ng tama yon. Kasi hindi naman pwedeng sarado lang sila 100%. At naintindihan naman natin, hindi na naman sila kailangan na totally 100% transparent or open. Kasi nga, we have to understand na meron silang kailangan, baka may mga national security concerns, may mga sensitive issues dito, pero kailangan balansehin yan. Ang suggestion ko nga, nung nakaraang na tanong sa akin ito, sabi ko, baka pwedeng meron silang limited media coverage or baka merong mga observer, let's say, baka imbitahan tayo, Alvin, na every day or every anong oras tayo nag-o-observe sa kanilang proseso para mai-report natin araw-araw. Mga ganong suggestion ba? Siguro, tingin ko naman open sila that they would be transparent and open to a certain degree. Ang sabi kasi nung ibang mga observer, hindi naman sila ang magpo-prosecute. Ang trabaho lang naman nila is to recommend charges, hindi ho ba? So dapat bukas sila sa publiko para malaman ng tao kung meron ba silang pinagtatakpan o merong mas mahigpit. Alam mo yun, yung parang ops, ang killing nandito sa kabila eh. Ang gustong idein nandito eh. Parang ganon. Gusto makita ng tao, paano nila ginagawa ang trabaho nila? Naintindihan natin yon, Alvin. At sabi ko nga, dapat nga meron certain degree of transparency. Agree tayo po doon. Pero kung paano po nila gagawin yun, tingin ko yun ang kailangan repasuhin natin at upuan at pag-usapan. Kasi sabi ko nga, parang ano yan parang isipin natin silang NBI, Alvin. Yung NBI, meron din certain degree of transparency. Meron din silang certain degree na hindi nila sinasabi para sila ay makapag-investigate fully. Naintindihan nyo? Siguro, sabi ko nga, ang balanse ang kailangan dito. Hindi naman kailangan closed door sila na hindi natin makita. Kaya nga sabi ko, suggestion, kada hearing nila, baka pwedeng imbitahin tayo, mga magagandang lalaki, ikaw at ako, Alvin, na manood doon, di ba? O so, yung mga cause-oriented groups. Oo, kahit sabi ko, kunyari, ayaw na lang nakatelevise. Pero kung nandun, meron siguro 3, 4, 5 mga observer na nandoon na nakikinig. Tapos pagkatapos ng hearing, pwede na lang i-report sa labas kung ano yung mga pangyayari. Siguro that can also allay some, some duda or some fears, no? Na nangyayari ngayon kasi nga hindi open or hindi as transparent as some people want. So siguro katulad maglagay tayo ng membro ng INC, maglagay tayo ng membro ng Catholic Church, ng Protestant, ng ating mga kapatid na Muslim. So tingin ko merong representation. At saka, yun nga, siguro pag nagpa-file sila ng kaso, kailangan, bakit hindi nila tayo bigyan ng kopya kung ano yung kanilang mga fina-file na kaso nang alam natin sino ba ito at ano ba yung mga kasong fina-file. So yung mga ganong suggestion. At I'm sure, sabi ko, pag nag-usap tayo, nag-upo tayo with them, siguro mariripaso natin, maaayos natin ito. Okay. One last. Yung rally sa November 30, ito, bukas ito sa lahat. Pero ang panawagan pa rin dito ay laban sa katiwalian o meron ng panawagan dito na bumaba? Wala akong panawagan na bumaba. Ang bumaba sa bus at saka sa jeep para makapaglakad tayo. Di ba? Kasi yung iba may gano'n ng panawagan at saka, Alvin, yung mga maiingay sa stage, pwedeng bumaba para hindi masyadong maingay pagbigyan natin yung iba. So sino-sino ang confirmed na sa rally at saan ito gagawin? Yung pa lang ang pinag-uusapan natin, Alvin, kung saan gagawin. Kasi nga, alam mo, yung September 21, inaasahan namin yan, mga 10 to 20,000 lang. Umabot, kung makita mo, Alvin, mula sa People Power Monument, umabot kami hanggang EDSA Shrine. Hindi nawalan ng tao. Tama. So, daan-daan libo yung mga sumama. At itong ating binubuo sa November 30, we're expecting more than that. So we're hoping or we're looking at a place na talagang makaka-occupy ng mas malaking lugar, number 1. Number 2, hindi lang po ito sa Metro Manila. Talagang pupursigihin namin at tatrabahuhin na meron din tayong simultaneous na mga kilos protesta, Manila, Cebu, Bacolod, Cagayan de Oro, etc. Para makita na yung talagang ngit-ngit at galit ng mamamayang Pilipino, hindi lang dito lang sa ating city o sa Metro Manila lang, pero sa buong Pilipinas na talagang nagagalit at talagang tayo ilumalaban sa corruption. So yun po yung ating sigaw doon, corruption, anti-corruption, and then we pray for accountability and good governance. At yun nga yung ating sinisigaw, Alvin, yung mga kurakot, makulong. Kaya nga lahat imbitado, pera na lang yung mga kurakot. Thank you. Maraming salamat, Howard. Thank you. Maraming salamat sa oras mo. Thank you, Alvin, at magandang umaga Mabuhay sa inyong ka. listeners. At
viewers. Thank you. Attorney Howard Calleja po, tagapagsalita ng Trillion Peso Movement.